Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako po inyong Kuya Rons at muli po akong nagbabalik upang ihatid sa inyo ang part 2 ng kwentong inyong inaabangan. At ang kwentong ito ay pinamagatang Si Mang Kanor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Lumipas muli ang ilang oras at mag-aalis 5 na ng hapon habang ako ay nagpapahinga sa aming balcony at busy sa aking laptop habang mag-isa lamang ako sa bahay. Biglang may isang lalaki ang tumatawag sa labas ng aming gate at doon ay napansin ko na parang familiar ang lalaki sa akin. Sinilip ko ito at nakita ko na si Mang Kanor pala ang lalaking tumatawag at nakatayo sa harap ng gate. Dala-dala ang kanyang isang malaking bag. Nakangiti pa ito habang nakatayo sa harap ng aming gate. Kung kaya't kahit nahihiyaman akong tumingin sa kanya, ngunit masaya naman ang aking pakiramdam nang makita siyang muli. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng aking ama. Nalilipat nga ito sa amin. Kung kaya't agad ko siyang pinapasok at inihatid sa kanyang magiging kwarto sa may likuran ng aming bahay. Nang mga oras na yun ay wala ang aking mga magulang dahil umalis sila at pumunta sa aming kamag-anak upang makilamay. Kung kaya't ako lamang ang siyang naiwan sa bahay sa mga oras na yun. Inihatid ko na nga si Mang Kanor at doon habang nasa loob kami ng kanyang kwarto ay inilagay na nito ang kanyang mga gamit sa may papag. Nang mga oras na yun ay sobra ang kanyang pagpapawis at halatang basa na ng pawis ang kanyang damit. Subalit dahil sa basa at hindi komportable si Mang Kanor dahil medyo mainit nga sa loob ng kanyang kwarto ay bigla nitong tinanggal at hinubad ang t-shirt na suot nito. Hindi ko inaasahan ang sandaling iyon kung kaya't medyo nagulat ako at hindi nakakilos habang nakikita ko nang malapitan ang kanyang pawisan at maskuladong pangangatawan. Maya-maya pa at nakiusap ito sa akin na kung pwede ko ba daw siyang punasan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang intensyon, subalit bigla naman akong napauo at hindi tinanggihan ang kanyang pakiusap. Inabot nito sa akin ang isang tuwalya at doon ay dahan-dahan kong pinunasan ang kanyang pawisang katawan at napapalunok na lamang ako sa mga sandaling nahahawakan ko ang mainit na katawan ni Mang Kanor. Halos 2 minuto kong pinunasan ang kanyang katawan at pagkatapos ay huminto na ako at inabot pabalik sa kanya ang kanyang amoy pawis na tuwalya. At dahil sa medyo nanginginig at umiinit na ang aking pakiramdam, kung kaya't sinubukan kong magpaalam kay Mang Kanor. Nagulat naman siya at alam kong nahahalata niya ang aking pagkabalisa habang nakatitig sa kanya sa mga oras na yun. Kung kaya, bigla niyang hinawakan ang aking balikat at pinisil-pisil ng dahan-dahan. Nakaramdam ako ng pagiging komportable hanggang sa 2 kamay na nito ang humawak sa aking balikat
at sa hindi ko namamalayan ay mas lalo kong nararamdaman ang sarap ng kanyang mga kamay habang minamasahe nito ang aking balikat. Napapabuntong hininga na lamang ako sa mga hagod sa akin ni Mang Kanor at sobrang kakaiba ang kanyang pagmamasahe sa akin. At dahil sa first time kong naranasan ang ganoong klaseng hagod mula sa kanya ay mas lalo akong nakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. At doon ay nasabi ko sa aking sarili na gusto ko na si Mang Kanor. At dahil sa kakaibang hagod nito ay tuluyan na akong napaupo at ninanamnam ang mga bawat segundong paghawak at pagmasahe niya sa akin. Subalit, bigla naman akong nakarinig ng busina ng sasakyan at doon ay napansin kong paparating na pala ang aking mga magulang. Kung kaya't bigla akong napatayo at dali-dali akong nagpaalam kay Mang Kanor at mabilis na naglakad papunta sa may pintuan sa aming kusina at doon ay pumasok ako sa loob ng bahay at sinalubong ko ang aking mga magulang na sa mga oras na yun ay bumababa na sa kanilang sasakyan. Tumayo ako sa may pintuan sa harap ng aming bahay upang salubungin ang aking magulang. Subalit dahil sa sobrang kaba at pagmamadali ko ay hindi ko namalayan ang aking sobrang pagpapawis. Kung kaya't nang makalapit na sa akin ang aking ama ay napansin niya ito at tinanong niya ako tungkol dito. At sinabi ko na lamang na nag-exercise ako sa loob dahilan kung bakit ako pinagpapawisan sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa at sinabi ko na rin sa aking ama na dumating na nga si Mang Kanor at dumiretso na ito doon sa kanyang magiging kwarto sa likod ng bahay. Natuwa naman ang aking magulang at pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay upang makapagpahinga habang ako naman ay napabuntong hininga na lamang at sumunod sa aking ina papunta sa may kusina. Samantala, dahil sa medyo pagod at gustong maligo na ng aking ina, kaya sinabi nito na kung pwedeng ako na lamang ang magluto ng aming hapunan sa mga oras na yun. At dahil sa ganado at inspired akong magluto, kaya inumpisahan ko ito agad. Subalit, habang nagluluto ako ay hindi pa rin maialis sa aking isipan ang tungkol kay Mang Kanor. Lalo na ang kanyang pagmamasahe sa akin na sobrang sarap, lalo na sa aking pakiramdam. Halos gusto ko nang hubarin ang aking damit at hayaan na may mangyari sa aming dalawa. Subalit dahil sa itinatago ko pa rin ang aking tunay na pagkatao at hindi na nagpapahalatang nagkakagusto rin ako sa mga lalaki, kung kaya't pinipigilan ko pa rin ito kahit mahirap. Lalo na at andito ako sa puder ng aking mga magulang. Nagpatuloy ako sa aking pagluluto hanggang sa ilang minuto ang lumipas at natapos din ako. Kaya nagdesisyon akong maghanda na ng aming hapunan. Tinawag ko ang aking magulang sa kanilang kwarto upang kumain. Ilang sandali pa at sinabi ng aking ama na hatiran at bigyan ko ng pagkain si Mang Kanor sa kanyang kwarto. Kaya dali-dali akong bumalik sa kusina at kumuha ng pagkaing ibibigay ko kay Mang Kanor.
Pinagsandok ko ng kanin si Mang Kanor at ulam at inilagay ko ito sa isang plato at dinala ko ito sa kanyang kwarto sa may likod ng aming bahay. Dahan-dahan akong naglakad, subalit habang papalapit ako sa kwarto ni Mang Kanor ay napansin ko na tahimik at walang tao, kung kaya't dumiretso akong pumasok sa loob at doon ay sobrang nagulat ako sa aking nakita. Dahil naabutan kong naglalaro si Mang Kanor na nakahubad at walang suot na damit at bigla kong nabitawan ang aking dalang pagkain at sobrang nahihiya ako dahil sa aking nakita. At ng mga oras na yun ay sobrang nagulat din sa akin si Mang Kanor. Kaya bigla rin siyang napatayo at sobrang nanglisik ang kanyang mga mata at labis ang paghingi nito ng tawad at sinabing nadala lamang ito sa kanyang pinapanood na video. Dali-dali siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa aking balikat at labis ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi naman malakas ang kanyang boses sa mga oras na yun, habang ako naman ay kalmado lamang kahit labis din ang aking pagkahiya at kaba na nararamdaman. At parang hindi ako mahalata ni Mang Kanor na gusto ko ang aking nakita sa mga sandaling iyon. Sinabi ko na lamang sa kanya nang mahinahon na huwag itong mag-alala dahil naiintindihan ko ito bilang isang lalaki. At babalik na lamang ako at kukuha muli ng kanyang pagkain sa loob ng aming bahay. At nagpasalamat siya sabay ligpit at kuha ng kanyang damit at dali-daling sinuot ito, habang ako naman ay dahan-dahan nang umalis at lumabas sa kanyang kwarto. At habang pabalik ako ng bahay ay may mga ngiti sa aking mukha na parabang labis akong natuwa sa aking nakita at hindi ko maiwasang pagnasahan pa lalo si Mang Kanor. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay mas lalo akong naging interesado kay Mang Kanor at inaamin ko na gustong-gusto ko ang aking nakita at halos muntikan ko nang tulungan siyang makapagparaos sa mga oras na yun. Subalit alam ko rin na hindi pa iyon ang tamang panahon, kung kaya't mas nanaig sa akin ang pigilan na lamang ang aking sarili. Samantala, kinabukasan noon ay maaga naman akong gumising at halos mag-aalas 6 na ng umaga, kung kaya't bumangon na ako at dali-dali kong binuksan ang bintana sa aking kwarto. At doon ay nakita ko ulit si Mang Kanor na nasa isang sulok at nakaupo ito habang nagkakape. Napatingin siya sa akin at kitang-kita ko ang kanyang mga mata na parabang nangaakit ito sa kanyang pagtitig sa akin at bigla niyang itinaas ang basong hawak-hawak nito. Sabay ngiti at maya-maya pa at kinindatan din niya ako. At dito'y muling nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang si Mang Kanor. Abangan niyo po muli ang susunod pang kabanata. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po yung Kuya Rons at magandang araw sa inyong lahat.